Nang dahil kay Kristo, tayo ay kasama doon sa pangako ng Diyos. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y pinili na niya. Sa verse 2 po ito binabasa ko, hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Dumaing siya sa Diyos laban sa Israel. Sinabi niya, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta at giniba ang iyong mga altar. Ako na lamang ang natitira at gusto pa nila akong patayin. So dito, si Apostol Pablo po ay nagsasalita, sinasabi niya, itinakwil na ba ng Diyos ang bansang Israel? Sabi niya, ako ay Israelita, lahi ni Abraham, lahi ni Benjamin. At dito nagdiskurso siya, ang sabi niya, hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan. Okay? Ngunit anong sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumamba sa Diyos, Diyos ang si Baal. Ganoon din sa kasalukuyan, mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandang loob. I have reserved a remnant of 7,000 person. Now, ang kino-quote po ni Apostol Pablo rito ay mula sa 1 Kings chapter 19 na kung saan ang istorya ni Prophet Elijah after defeating the 400 prophets of Baal, tinalo niya. Pero after that, nagkaroon ng threat si Prophet Elijah from Jezebel. Nabalitaan niya na siya ay papatayin. Anong ginawa ni Elijah? Siya ay nagtago. Nagtago sa kuweba. At doon sa kuweba na yon, parang nagsisintimiento siya at sinasabi niya, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta at ako na lamang ang natitira. Pero anong sagot ni Yahweh? I have reserved 7,000 persons who have not bowed their knees to Baal. Kikita natin ngayon, ganun ba talagang kaimportante ang Israel sa Diyos? Si Yahweh, si Elohim, na nalaman natin sa Old Testament? Yes. Dahil ang Diyos ang nangako, sabi niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. He was talking to Israel na kung saan yung covenant niya, yung kanyang promise ay patuloy niyang tutuparin. Even today, napakaliit ng Israel, ginigera siya, di ba? Ang daming mga nakapalibot sa kanyang bansa, Egypt, ang Hamas ng Palestine, ang Syrian, mga Hezbollah, ang Jordan, ang Persia, pero hindi kayang pulbusin. Kahit alam na natin, we are in the modern world, andyan na yung mga missiles, andyan na yung mga modern day warfare na ginagamit sa gera. But still, hindi kayang ibagsak ang Israel. Napakalapit lang. Di ba? Nakikita natin yung mga missile, bumabagsak, pero may mga tinatamaan sa within Israel, sa Tel Aviv. Pero buhay pa rin sila. Why? Because it is God who promised to them that meron siyang mga piniling mga tao, mga remnant, mga mananampalataya sa loob ng Israel. We have not bowed down to Baal. At siya din ang ating kinikilalang Diyos. Nang dahil kay Kristo, tayo ay kasama doon sa pangako ng Diyos. We are election by reservation.